Nga nila, dinaig pa nga, mabuti pa nga sinaan niyo si Lito Lapid eh. Oo. Tumindig. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat, Senator Lapid. Yung isa kanya nag-abstain eh. Hindi niya namin nakalain na isang general, isang matipuno, isang pinglakson, nag-abstain, walang paninindigan doon sa mga isyu nagbabangga. I would rather wait, not preempt, the final ruling of the High Court. It is for these reasons that I abstain, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. Isang matipuno, isang pinglakson, nag-abstain, walang paninindigan doon sa mga isyu nagbabangga ang isyu. Meron naman sa paninindigan. Hindi lang sang-ayon sa paninindigan nung 19 at nung 4. Hindi, sabi nung iba, hindi. Iba pa rin talaga yung may paninindigan. Ibaan niya yung, ano ka, malahini nga, sabi ng ganun. Hindi ko malaman kung mainit o malamig ka. Ang boto ho dito sa motion to archive, mamaya ay titingnan natin, ha? Isa-isa, para marinig ninyo. Kasi naging nominal voting yan eh. Bawat isa ay pinaliwanag ang kanilang boto. Pero ito muna yung pinaka-summary. Ang naging botohan, 19 ang nagsabing pabor sa motion to archive. Yan. Kasi pumayag din Senador Marcoleta eh. Hindi niya tinindigan na dismiss na eh. O sige, sabi niya, yaman din lamang yan. I-amend natin kung ano yung katanggap-tanggap sa magkabilang panig. Di doon tayo. At yun ang napagkasunduan nga, motion to archive. 19, pabor. Ayon. 1 ay nag-abstain. Senador Ping Lacson nag-abstain. At 4 ang nagsabing hindi sila pabor dito. Yon. Kaya ang boto ay 19-14. Yon. Ang ganda ng 1914, no? 1914. Sabi ko sa iyo. Parang merong binabadya ito, no? Binabadyang digma. Paano ba? Sabi niya, 1914 kasi hindi yung sinunod yung January 13 eh. Pero may nagsabing may nakita ko ilang mga abogado ngayon, hindi lang isa, dalawa, sabi nila, unconstitutional nga eh. Di ba? Dapat hindi kayo pumayag na archive lang yan. Totally dapat tinanggal nyo na. Parang dismiss talaga dapat. Tamaan niya yung naunang motion. Ni Senador Marcoleta. Pero kung tutuusan, kahit hindi nila tinalakayan, mamas patay. Yun nga lang kasi ang punto niyan, Nelson, pinagtalunan eh. Actually, narinig ko kasi Senador Alan Cayetano, totoo naman niya ay pwede na natin hindi kasi wala nga, una best, wala tayong jurisdiction, sabi ng Korte Suprema. Pero siyempre, ang taong bayan, naghihintay din, magkaroon talaga ng tuldok. Diba? Kung ano magiging kapasyahan ng Senado ukol sa usaping ito. Kaya minarapat na rin nila na bumoto at maglabas ng kanilang desisyon sa usaping ito, Nelson. Lumutang din yung punto na yan, yung binabanggit mo kanina eh. Diba? Ano ba naging boto nila, Jen? Paano nila ipiniliwanag yung boto nila? Sasahin natin. Sige nga. Sinong unahin natin? Unahin natin yung pinakamahaba, pinakamaikli. Yung Kasi sabi mo nung kanina, tumagal yan ng may halos ng may 5 oras. Sa 5 oras na yan, nagkaroon ng tagisan ng talino, ng talas ng isipan, at kung ano-ano pa man, talaga nagtagisan ng gusto. Argumento por argumento. Pero alam mo bang sa dami na nagsalita dyan, Nelson, isa lang ang nag-viral. Sino? Sa loob po ng 6 na segundo. Ba? 6 na segundo ba o wala pa ata 10 segundo? Bakit nag-viral? 6 na segundo? Kita mo? Bakit nag-viral? Ito, parinig ko sa'yo. Alam mo kung sino? Baka magkamali. Ready na. Ito ang viral. Yan? Yes, alam ni nung mga kasama natin to doon sa technical. Tingnan natin kung sino po itong nagkakaisa ng damdamin. Pag hindi, babatik mo siya. Na nagkaroon ng mainitan, maanghang na palitagisan ng talino. Diba? Kaalaman. Pero ito po ang umibabaw sa lahat. Pakinggan natin ang Supremo. Supremo! Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Gawin natin 12 segundo, Nelson. Kasi 6 seconds lang eh, maikli eh. Gawin natin, gusto mo gawin natin 12 segundo? Paano? I-replay natin. Hindi ako dyan, ha? Ito naman
gusto ko ipagtanggol si Senador Lapid sa mga Hindi ako, kasang-ayon niya ako, ha? sa mga pumupula Oo. sa kanya. Oo. Dahil minsan lang magsalita, maikli pa. Oo. Kaysa naman sa ang haba ng sinabi mo, wala naman laman, di ba? Nga, tawag nila, short and... Ito sinabi niya, ano ito, baka buluhan to eh. Yes. Sige pa, paulitin nga natin para, Direk, isa pa nga, para malaman natin. Nanamnamin ko lang ang gusto. Nanamnamin ko lang. Oo. Mr. Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko ang kataas-taasan hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Diba? Nakita mo, nire-respeto ko po at ginagalang ko ang kataas-taasang hukuman. Ang boto ko po ay yes. Sa ulado ko kagad eh. Malinaw. Malinaw. Parang natawa pa si Senador Jinggoy nung tinawag. Parang ayaw niyang maniwala eh. Parang, Lito Lapid? Magsasalita? Yan ang nag-viral, Nelson. Dinaig niyan ang... Yung ibang mga nagsalita. Chis Escudero, halos 15 minutes nagsalita eh. Senate President, Alan Peter Cayetano, dami sinabi, ang haba rin eh. Sino pa? Joel Villanueva. Talaga namang sumisitas pa ng mga talata eh. Pero ito yung mas pinakinggan ng taong bayan. Ito ang talaga namang, sabi niya, wala ka nang hahanapin pa. Iba ang Supremo. Ayun. Kaya nga tinawag ko Supremo. Diyan ka naman nahanga kay Senador Lapid, Jen. Sa kabila ng di ba? Sa kabila ng mga ganyan na sinasabi na ang ngayon lang nagsalita, bakit naman ganyan, di ba? Pero nagtataka ka, di ba? Kahit noon pa, basta may eleksyon, pumapasok sa Magic 12. Sabi ko naman sa iyo eh. Ano kayang may... Kasi alam mo naman sa politika, numbers game yan. Bawat isa, mahaba, maikli man ang sinabi mo, pare-paras lang kayong isa ang boto. At ang boto ninyo ay may bilang lahat. Sabi nga nila, dinaig pa nga, mabuti pa nga sinaan niyo si Lito Lapid eh. Tumindig. Yung isa kanya nag-abstain eh. Hindi niya namin nakalain na isang general, isang matipuno, isang pinglakson, nag-abstain, walang paninindigan doon sa mga issue, nagbabangga ang issue. Meron naman siya paninindigan. Hindi lang sang-ayon sa paninindigan nung 19 at nung 4. Hindi, sabi nung iba, hindi. Iba pa rin talaga yung may paninindigan ka. Sabagay, ha? Ibaan niya yung, ano ka, malahini nga, sabi ng ganun. Hindi ko malaman kung mainit o malamig ka. Eto na, si Senador Cayetano naman, Alan Peter. Ayan, kasi dalawa Cayetano eh. Pakinggan naman natin. Paikliin na lang natin, yung gist na lang. Ito yung pinakalundo nung kanya sinabi. Sige. We in this room are all for accountability, but tama yung Supreme Court sa tamang panahon, tamang proseso. At hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court? Dapat may impeachment, pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. So I vote for the motion of Senator Marcoleta. Ayun. Kaya naman niya nabanggit ito, Jen, kasi lumilitaw na para bang ang mga nagsusulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay ang gusto lang nila talaga hindi naman yung procedure eh. Hindi naman yung kung ano ang sinasabi ng konstitusyon eh. Kundi ang gusto nila ay alisin lang, maisulong lang impeachment whether or not ito ay sang-ayon sa isinasaad ng batas. Tama. Kaya ang sabi niya dito, paano kung ang nasasakdal ngayon ay iba? Halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa impeachment. Ganyan din kaya ang sasabihin nyo na dapat ay ituloy ang impeachment? Baka iba. Baka iba. Kasi ang dapat dito, regardless kung sino. Yan. Diba kasi kung batas ang pag-uusapan, hindi dahil sa pabor sa iyo ang batas, at saka ka lang susunod. Pero pagka yung batas na yan, desisyon ng kataas-taasang hukuman ay taliwas na sa iyong gustong mangyari, na ipinipilit mong labag naman talaga, batay sa kanilang desisyon, iba ang hindi ka sumusunod. Yan ang hindi maintindihan ng marami. Kapag ka tumindig ka, sabi na, ay may bias ka. Hindi. Kapag ka mayroong ganyang sitwasyon, sabi nga nila, hindi po yan nga niyang babae yung katarungan, di ba? May piring. Yung isa ay may hawak na tabak, yung isa may hawak na timbangan. Walang tinitignan yan, klase ng tao mo, kung ano yung katwiran. Kung sino ka pa. Kung sino ka pa, wala akong tinitignan yan. Para mas maintindihan natin. Lalong-lalo na siguro yung ngayon pa lang nakakapakinig ng ating palatuntunan. Para kung itulad nyo yan sa isang
Highway. Yes. Tapos merong gusto mag-counterflow. Oo. Yung isang gusto mag-counterflow, oy, bawal yan, huwag ka dyan. Ha? Siyempre. Hindi, labag sa batas yan. Oo naman. Madidiskrasya ka dyan. Yes. Eh di umalis. Oo. Tapos nung wala na, di, ako naman. Pagka ikaw pwede, parang ganun ang gusto mo mangyari, di ba? Ay, mali ho yun. Oo. Madidiskrasya tayo dyan. Kapag kaiba ang gagawa, labag sa batas yan. Oo. Ako lang ang pwedeng lumabag sa batas. Ayun na hindi maganda yon, ha? Kaya ang tayo dito dyan, halimbawa, sabihin na natin na ang ini-impeach ay si Leila de Lima. For example, Halimbawa lang, halimbawa siya ay naging vice president. Oo. In-impeach siya. At ginawa din yung katulad na pamamaraan na hindi dumaan sa proseso. Yan. Eh tayo man ang magsasabi dito. Oo. Mali ang pag-i-impeach nyo kay Leila de Lima na yun. Totoo. Dapat ganun no? At alam ba, Nelson, napakarami ng desisyon sa korte. Mere technicality, napapawalang sala. Oo. Bagamat matibay ang ebidensya, may matibay na mga ebidensya, ang dami pong ganyan pangyayari. Pero nakita ng hukom, ay, may teknikalidad dito. Naalala ko na naman yung kaso ni Lawrence Wang. Oo. Si Lawrence Wang ang isa sa may pinakamalaking bulto ng droga na nakuha sa Pilipinas. Parang 2 tonelada ata. Alam mo bang ang dahilan lang ng pagkaka-absuelto ni Lawrence Wang? Hindi nila naisama yung kapitan habang kapitan barangay, habang ini-inspeksyon yung kwarto. Pumasok kanya sa kwarto, yung mga pulis walang kasamang witness. Yes. At dahil doon, technicality, absuelto. Pero kasi dyan, hindi lang basta technicalidad dyan Oh, well, yan tama ang ka. pumapasok din sa due process Ayun. Kasi kung walang testigo, baka kayo lang ang... Diba? Yun. Kaya dyan sa droga, di ba? Pagka Oo. droga, nasa batas pa nga yan Oo. Na kailangan may kasama kang media man 5 yan Reporter, di ba? 5 witnesses dapat yan. Oo, kung kulang ng isa, hindi po pwede. Mere technicality. Nakita ng abogado ng tao. Oo. Absuelto. Yes. Pero aminado silang kaya ano talaga yun. Yung drogang nakuha na yun. Ayun. Ganyan din po ang mangyayari. Ang punto nga, Senador Marcoleta, hindi naman pinawalang sala si Sara Duterte. Hindi pa. Ang sinasabi lang, itama niyo yung proseso. I-file nyo, pwede namang ulitin. Ayun. Oo.